Ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay hunger for righteousness becoming merciful. Maging gutom at uhaw sa katuwiran ng Diyos at maging maawain, mahabagin. Tayo po isang dalhin po at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan, sa umagang ito kami ay taos-pusong nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, O Diyos. Humihingi po kami, Lord, ng tawad sa lahat po ng aming pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, na aming tanggapin ang mga mensahe mo ngayong umaga na may pagpapakumbaba at higit sa lahat, ito po ay aming po maisabuhay. Gabayan at samahan mo ang bawat isa sa amin. Pag-usap po kayo, Panginoon. Alam na po kami makinig at tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan at kadaliluhan, Panginoon. Ang ipong banal na Espiritu ang patuloy namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan upang manguna at tumilos, O Diyos, sa aming mga puso. Maraming salamat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa ngalan ng Jesus. Amen. Hunger for righteousness becoming merciful. Ang sabi po dito sa talata ng 6 at 7, mapalad ang mga nagmimilhing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimilhi. And verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Sa buwan po na ito ay atin pong pinag-uusapan yung tinatawag po na Beatitudes o yung sermon sa bundok ng ating Panginoong Jesus na kung saan po dito po tayo kumukuha ng mga mensahe para po sa ating Missions Emphasis Month. At dahil sa binibigyan po natin ng diin kung bakit po mayroong misyon sa ating iglesia, kung bakit mayroong Missions Month sa ating pong iglesia, ay ito po ay upang bigyan din po natin yung salita ng Diyos na kung saan ay dapat po itong maipahayag, dapat po itong maipangaral. Sapagkat sabi nga po sa Mateo chapter 24, ang lahat ng mga bansa ay makarinig ng salita ng Diyos. Kahit sa mga kasulok-sulukan, kahit sa anumang dako, kahit yung mga tribo, mga liblib na lugar, makakarinig po sila ng salita ng Diyos, and then saka darating ang wakas. At bago po yung talata ngayon, from verse 1, verse 1, sa chapter 24 ng Mateo, makikita po natin doon lang po yung mga mangyayari na kahirapan sa buong mundo. Pag-away-away ang mga bansa, magkakaroon ng giyera, may mga paglindol, may malalakas na bagyo, pagbaha, maraming patayan. At kaya po doon, binigyan din po ng salita ng Diyos. Ang salita niya na dapat po maipangaral sa lahat ng dako ng mundo. Meaning, ganun po kahalaga yung salita ng Diyos na maipangaral at marinig ng bawat tao. Although hindi po lahat ng tao ay maliligtas, pero sinasabi po doon lahat ng tao ay makakarinig ng salita ng Diyos bago darating ang wakas. Kaya meron po tayong Missions Emphasis Month upang siguraduhin po natin, mga kapatid, na hindi lamang po dito sa simbahan maririnig, may pangaral yung mabuting balita, kundi maging sa labas o sa ating community. May pangaral at marinig po itong salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ating pong ipagpapatuloy ito po mga mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito na kung saan po ay
Kung titignan po natin mabuti, ito po Mateo chapter 5, verses 3 to 12, makikita po natin dito na ang mga mensahe po ng ating Panginoon ay mayroong salitang mapalad. At sino nga ba yung mga binansagang mapalad o yung mga taong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos? Sa ating pong kultura, masasabi natin ang taong mga pinagpala ay yung may malakas ang loob, yung mga taong meron sila ng lahat ng kanilang kailangan, mga taong proud sa kanilang sarili, may mga narating na sa kanilang buhay, mga taong nakikita nating malakas, yung mga taong nakukuha nila kung ano ang kanilang gusto. Yan po ang kalagayan ng mga taong nakikita natin na base po sa pagtingin ng sanlibutan. Ngunit, kung naalala po ninyo, ang mga palatandaan ng mga anak ng Diyos na sinasabing mapalad ay una, ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yan po yung first message natin ng Sunday. Mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At doon po, ibinigyan din po natin yung kaibahan po ng aba o ng dukha sa paningin ng Diyos doon po sa yung aba sa paningin ng Diyos at dukha sa paningin ng Diyos. Magkaiba po yun. Pag sinabi po natin aba, ay yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon, kaya patuloy silang nagtitiwala sa Diyos kasi umaasa lang sila sa Panginoon sa gagawin ng Diyos. At subalit kasabay ng kanilang pananampalataya sa Panginoon ay meron din po silang gagawin para lumago ang kanilang pananampalataya at mas lubusan nilang makilala ang Diyos. Subalit yung sinasabi pong dukha sa paningin ng Diyos ay yung pong taong mayroon siyang narating at lahat ng kanyang mga narating, lahat ng kanyang naklingkod na kayamanan o kasaganaan na nangyayari sa kanyang buhay, ang kanyang sarili lamang ang kanyang kinikilala higit sa lahat at hindi niya maalala ang Diyos sa siyang may bigay ng lahat ng kanyang mga success sa buhay. Kaya sabi po dito, mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat, sabi rin ko, makakasama sila sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos. Then last Sunday, yung mensahe po na dinala po sa atin ni Pastor Dan, ay yun po sinasabi po dito sa verse 4, mapalad ang mga nangangapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatapuhin nila ang mga ipinangako ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nalulungkot, nangangapis, nagdurusa, nagdadalamhati, nalulungkot, lumuluha, ipakita mo, maging totoo ka sa nararamdaman mo. Huwag mong pipigilan. Huwag mong pipigilan. Ipakita mo kung ano yung totoo mong nararamdaman. At higit sa lahat, habang iyon po pinapakita mo ang iyong nararamdaman, patuloy kang kumakapit sa ating Panginoon. Amen? Patuloy kang kumakapit sa Diyos. At ngayong umaga naman ating pong pag-aralan itong dalawang mensahe ng Diyos na sinasabi, mapalad ang nagmimighing matupad o makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanyang minimighi. At mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Now, sino ba itong tinatawag na maging mapalad? Sa verse 6, ang sabi po dito, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Ang tanda ng anak ng Diyos ay may pananabik, may pagkagutom sa isang bagay na ang Diyos lamang ang tanging
makakapagbigay sa atin. Yung magkakaroon tayo ng pagkagutom at kauhawan sa isang bagay na wala tayo at hindi karapat-dapat na ibigay sa atin. Subalit, isang bagay na kailangan po natin at ito po ay ang katuwiran ng Diyos. Katuwiran ng Diyos. Pamumuhay na may kabanalan, pamumuhay na may katapatan sa ating Panginoon. Ang salita po ni Jesus ay nagsasabi sa atin na isang bagay ang pinaka-mimithi ng tao. At ito po ay yung maging matuwid siya sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ito ba yung hinahangad natin? Ito ba yung hinahanap-hanap natin? Ito ba yung ninanais natin? Yung maging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoon. Para lubusang maranasan natin ang ating kagalakan. Ang mga taong nagmimithi ng pagiging matuwid ay ang totoong masayaing tao. Hello? Ang taong nagmimithi ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay yung totoong masayahing tao. Lahat ng bagay sa buhay ng isang tao ay naghahangad ng kaligayahan. Amen ba? Gusto natin masaya. Gusto natin maging maligaya. Subalit, ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus na hindi magtatagal ang kaligayahan ng tao. Ngunit, ang ating kailangan ay maghangad ng isang bagay na magdudulot sa atin ng pagpapala. Kaya dapat po natin maunawaan na ang pagpapala ay bunga na kung saan ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito sa atin. Dapat ang ating pinakamimithi ay ang magkaroon ng katuwiran ng Diyos. Ano nga ba itong katuwiran na kailangan natin? Na maging gutom tayo at maging uhaw po tayo dito. Ang Panginoong Jesus ay nagsasalita hindi po sa pakahulugan lamang ng tao, kundi ang kanya pong tinutukoy dito ay yung pangkalahatang pagpapabuti ng moralidad ng tao. Ang kanya pong tinutukoy dito ay ang matinding pangangailangan ng mga tao. Yung matinding pangangailangan ng tao at kailangan gawin, matuwid sa harapan ng Diyos. So, ang ibig sabihin po nito ay una, ang katuwiran ay libreng kaloob ng Diyos na pagpapahayag sa atin ng pagiging matuwid. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid, ito po ay kaloob sa atin ng Diyos. Bigay ito sa atin ng ating Panginoon. Blessing ito sa atin ng Panginoon. Yung pagiging matuwid natin sa kanyang harapan. Yun po bang binibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan po ng ating pong umaayos na ating pamumuhay. Ikalawa, ang katuwiran ay ang pagnanais na maging malaya sa kasalanan. So meaning, pagka ikaw ay binigyan na ng katuwiran ng Diyos, na mumuhay ka na ng tapat sa Kanya, malinis ang iyong hangarin, dapat ikaw ay malaya na sa kasalanan. Hindi mo na dapat ginugusto, minamahal ang kasalanan. Ikaw na dapat ang lumalayo na gumawa ng kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Dahil sa katuwiran ay napagtatanto natin na si Kristo lamang ang mag-aalis ng ating pagkakasala. So ito po ay nangangahulugan na nais nating mapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At pangatlo, ang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran ng Diyos ay ang pagnanais na maging katulad ni Kristo.
ang pagnanais na gawin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Nais natin papalaya mula sa ating makasalanang paraan at nais po natin luwalhatiin ang Diyos at makapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Ano naman ang ibig sabihin ng pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran? Ibig sabihin, nararamdaman natin at alam natin na hindi makakamit ang katuwiran ito sa anumang kahulugan sa pamagitan lamang ng ating mga sarili. Ang pagkagutom at pagkauhaw ay kabaligtaran ng pagiging kontento at kabusugan. Tama? Hello? Ang pagkagutom at pagkauhaw ay kabaligtaran ng pagiging kontento at kabusugan. Ito ay kamalayan ng pagiging walang laman o kaya kulang. Ang kaligtasan ay ganap sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, alam na natin na kulang tayo. Kulang tayo sa pagiging matuwid at hindi natin kayang ibigay ang katuwirang iyon at hindi natin ito magagawa sa sarili lamang natin. Ito po ang unang palatandaan na tayo ay gutom at uhaw sa katuwiran ng Diyos. Ikaw at ako ay hindi gutom at uhaw kapag pinanghahawakan na natin ang anumang bagay na ginagawa natin bilang batayan ng kaligtasan natin. Hindi na natin mararamdaman ang pagkagutom at pagkauhaw kung patuloy po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Subalit, kung gagawin pa rin natin ang ating sariling hangarin o yung mga bagay na nagiging batayan ng sanlibutan ito, ay hindi po tayo makakaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Kung iniisip natin na tayo po ay nakahihigit sa iba at itinuturing natin na tayo po ay malinis, na tayo ay walang kasalanan, kung itinuturing natin ang ating sarili na tayo po ay matuwid, sabi po ng Biblia, ng salita ng Diyos, niluloko lamang natin ang ating sarili. Sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Amen? Lahat ng tao ay nagkakasala. At walang sino man o isa man sa atin na makaabot doon sa pamantayan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po ang pagiging gutom at uhaw ay nangangahulugan lamang na ating po napagtanto na mayroon tayong kakulangan. At hindi natin ito makakamit sa sarili lamang nating kakayahan. Kundi ito'y nilikha, bigay ng Diyos sa atin na magkaroon tayo dito sa ating puso ng pagnanasa at mabubuhay na mayroong o matuwid sa harap ng ating Panginoon. At kapag nagawa po natin ito, ay pupuspusin tayo ng Diyos na matuwid na pamumuhay. Mapupuspos tayo ng katuwiran. Pupuluin tayo ng Diyos sagana sa pamagitan lamang ng kanyang biyaya. Ibibigay ng Diyos ang ating pangangailangan at kagustuhan. Pinupuno ng Diyos ang bawat isa sa atin ng katuwiran. At ito po ay nangyayari kaagad kapag tayo po ay inaring ganap kay Kristo sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Inaalis ng Diyos ang hadlang ng yung kasalanan at tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. Kaya mayroon na tayong karapatan sa kanyang presensya. At hindi na tayo kailanman itataboy o pababayaan sapagkat ang presensya ng Diyos ay ating pong kasama.
kahit pa mayroon tayong mga kabigatan sa puso, dala ng ating mga kasalanan o ng ating mga sariling nagagawa. Kaya ngayon ay atin lang itinataboy ang kasalanan at mabuhay ng may kabanalan sa harap ng Diyos upang tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Binigyan na rin tayo ng Diyos ng kaganakan at lakas upang makita natin ang mga ginagawa ng kaaway at nauunawaan na po natin ngayon. Tuwing tayo ay tinutukso ng Diablo, kaya ano po ang ginagawa natin? Umaasa tayo sa Diyos at mamubuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagkatuto mula sa mga karanasan ng mga misyonaryo at ng mensahe ng ating Panginoon na Kanyang sermon sa bundok ay isa pong motivation para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkanasa sa katuwiran ng katauhan. Mula sa pananaw ng pagbimisyon bilang mananampalataya ay dapat aktibo rin po tayo na naghahanap at nais na tugunan ang kawalan ng katarungan. Hindi pagkakapantay-pantay o yung pang-aapi. Ang ating po mga misyonaryo, mga pastor, mga ngaral, sila po ay patuloy na kumikilos. Gumagawa sa kung ano ang kalooban ng Diyos, isang maayos at mapayapa at mga tarungang lipunan. Tawagado naman po tayo sa verse 7. Yung sabi po dito, kapalan ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Dito po, sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga mahabagin. Sa makatuwid, tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoong Diyos na maging maawain tayo, maging mahabagin tayo. Kapag iniisip natin yung salitang beatitude o yung mga mensahe doon po sa sermon sa bundok ng ating Panginoong Jesus, minsan, ang akala natin ay nagagawa na natin yung mga bagay na nais ng Diyos sa atin. Ginagawa na natin yung mga aktibidad, mga practices, gawain sa isang iglesia, sa isang simbahan. Para tayo ay pagpapalain. At upang sa pamagitan ng mga ginagawa natin na ito, ay meron na tayong pagkakakilanlan. At ito po ay ating nakukuha tuwing tayo po ay gumagawa o kumikilos. Di po ba? Ngunit, ang Kristyanismo po ay kumaligtaran. Ang mga mananampalataya ay kabaligtaran sa pananaw po ng mundo, ng sanlibutan. Dahil sa pamagitan po ng grasya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakakilanlan na tayo po ay kaiba sa ibang mga nilalang. Tayo po ay tinawag ng Diyos at binigyan ng kanyang dakilang awa, kaya ang ating ginagawa ay unti-unting nagiging katulad ng Diyos. Ang ating pamumuhay ay nagiging katulad sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na mayroong kahabagan, mayroong pagkaawa sa lahat ng tao. At lalo po tayong nagiging maawain sa mga nakapaligid sa atin. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng awa na binabanggit dito ng Panginoong Jesus sa kanyang sermon? Ang awa po ay isang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. O yung maawa tayo, mahabag tayo sa mga tao, ito po ay isang tungkulin bilang anak ng Diyos. Hello? Kaya kung ikaw, tinuturing mo yung sarili mo
na ikaw ay kabilang sa anak ng Diyos, tungkulin mo ngayon ang mahabag, tungkulin mo ngayon ang maawa. Kailangan nating ipabuhay ang pagiging maawain at pagiging mahabagin. Kailangan natin na malaman ang pagkakaiba ng grasya at saka yung pagkakaiba ng awa. At dito po ay pinaliwanag ni John Stott o isang manunulat na ang grasya ay laging nakikitungo sa kasalanan at mismong nagkakasala, sa taong nagkakasala. Samantalang ang awa naman ay yung mga resulta ng kasalanan. Andyan yung sakit, okay? Andyan yung mga paghihirap, at marami pang iba na naranasan po ng isang tao dahil sa kanyang kasalanan. At lahat po tayo ay makasalanan at nagdurusa. At nangangahulugan lamang po ito na kailangan po natin ng tulong. Tulong mula sa ating Panginoon Diyos. At yung kung bibigyan naman tayo ng Diyos ng pagkaawa at pagkahabag sa ating kapwa, ito po ang dapat na makikita sa ating buhay. Para mas maunawaan po natin ang mensahe na ito, mayroon pong talinghaga ang Panginoong Jesus. Mayroong isang nalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya ay sumukin. Ito po ay makikita natin sa Lucas chapter 10, verse 25 to 37. At sabi po ng nalubhasa sa kautusan, isang iskriba, sabi niya kay Jesus, Guro, ano ang dapat kong gawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus sa kanya at sabi niya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? At sumagot itong lalaki. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi ng lalaki, kung gayon sino ang aking kapwa? Kaya ikinuwento ng Panginoong Jesus ang mabuting Samaritano. Sabi niya, may isang lalaking naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Thank you, Pastor Dana. Naputol ko doon si kanina. Salamat. Pagka wala kasi akong salamin, hindi ko nakikita yung beauty nung nasa liburan. No? Hindi ko po nakikita yung nagkagandahan lalaki at mga kababaihan dyan sa liburan. No? Kaya sinusuot ko po yung salamin ko. Okay? Maraming salamat ulit, Pastor. Ngayon, mas lalo kong na-appreciate yung creation, the beauty of creation of God. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Nakita-kita na yung pagmukha ninyo. Kasi kung wala akong salangin, hindi ko makita kung nakapikit na pa kayo. Tulog na pala, no? Okay. So, ang Panginoong Jesus ay nagkwento patungkol po sa mabuting Samaritano. Sabi niya, may isang lalaking naglalakbay mula sa Jerusalem at patungo Jericho. Inarak siya ng mga tulisan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan ang paring Hudyo at ang makita niya, ang lalaking nakahandusay, siya ay lumihis na daanan. O nag-iba siya ng daan. Ganon din, dumaan ang isang Levita. At ito rin ay umiwas. Napapadaan ang Samaritano at nakita niya ang biktima, bubong sarado, nakahandusay sa daanan. Ito'y kanyang nilapitan, ginamot
at dinala pa sa pagamutan. At dito po ay tinapos ni Jesus ang kanilang pag-uusap sa pamagitan po ng tanong. Sabi ng Panginoong Jesus sa isang iskriba, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang taong tumulong sa kanya? Sa taong pinugbog at sagot ng dalubhasa sa kautusan, yung taong tumulong sa kanya. Yung mabuting Samaritan. Sabi ni Jesus, kung gayon, umayo ka at ganoon din ang gawin mo. Base po sa talinghaga na ito, ang awa ay yung pagpapakumbaba, paggawa ng abot sa makakaya mo para maibalik ang dignidad ng isang taong nasira ang buhay dahil sa kasalanan. O sarili mong kagagawan o kagagawan ng ibang tao. Ang nais ng Diyos na baguhin na tayo upang mamuhay sa paraang nagpapakita tayo ng awa sa iba. At habang ginagawa natin ito, ay nilalarawan lamang natin kung ano po ang damdamin ng ating Ama na nasa langit. Kung tayo po ay naaawa, nahahamad sa ating kapwa, ang ating pong damdamin ay katulad rin po ng damdamin ng Diyos. Mga kapatid, ano ang mensahe ng kwento na ito sa ating buhay? Ano ang mensahe na ito? Sa ating sarili. Isang bagay na dapat natin maramdaman ang maawa sa taong sinaktan ng iba. O sa mga taong nagdurusa, sa mga taong nahihirapan. Pero, paano kaya kung tayo naman ang sinasaktan ng ibang tao? Yun pa rin ba ang mararamdaman natin? Maawa pa rin ba tayo sa mga taong nananakit sa atin? If you say, yes, tama ka dyan, kapatid. Na kahit ano man ang gawin sa iyo ng iyong kapwa, saktan ka man, pahirapan ka man, ipahiya ka man, kung gagawan ka man ng anumang masama, ipakita mo pa rin ang iyong pagkahabag at ang iyong pagkaawa sa kanila. Sapagkat ang pagkahabag at pagiging maumain ay damdamin ng Diyos. Isinasabuhay lamang natin kung ano ang damdamin ng ating Panginoon sa atin. Amen? Pag ang ginawa po natin ito, tatanggap tayo ng awa. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, mapalad ang maawain dahil siya ay tatanggap din ng awa bilang mga tagasunod ni Kristo. So kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Ang kanyang kahabag ang nagdala sa kanya sa krus para sa atin. Lahat ng ating mga kasalanan ay inalis, maging ang ating mga paghihirap sa buhay. Inalis yan ng ating Panginoon. Kaya ito pong mensahe, sermon ng Panginoong Jesus sa bundok o yung Beatitude ay nagsisimula at natatapos na may awa. Sa bawat tao may awa, nakakatanggap din siya ng awa mula sa ating Panginoon. Gayon pa man, hindi sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus na ang awa ng Diyos ay nakasalalay sa ating awa. Lahat ng ating espiritual na buhay ay nagsisimula at ito po ay nagtatapos sa Diyos. Amen? Huwag natin gawing credit ito sa ating sarili.
or else tayo po ay magiging mapagmalaki sa bandang huli. Tayo ay magiging mapagmataas sa huli. Kaya ating pong kilalanin na yung anuman ang dumarating sa ating buhay, lalo na itong natututo tayong maawa sa ating kapwa, isipin po natin palagi na ito po ay galing sa Diyos. Galing ito sa ating Panginoon. At habang binubuhos ng Diyos ang kanyang awa sa atin, tayo po ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapakita ng awa sa iba. At nagiging dahilan upang makatanggap tayo ng higit pang awa mula sa Diyos. Ibig sabihin, mas lalo tayong nagiging maawain. Mas lalo tayong pinagpapala ng Diyos. Dahil nakakaramdam tayo ng awa sa ating kapwa. Ang maawain tao ay tunay po na maunawain tao ay tunay na punong-puno ng awa. Sa pananaw po ng misyon, ang awa at kahabagan ay pinagsamang gawin upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya ang sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus ay nakapagbibigay sa misyon na himukin ang diwa ng awa at kahabagan na namayan at abutin ang mga taong nahihirapan sa buhay. Abutin ang mga taong naghihirap sa buhay. Now, ano po ang mensahe nito para sa atin? Tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng binibigyan po natin diin. Ito po ang missions. At sa pananaw po ng mission, ang awa at kahabagan ay bigay sa atin ng Diyos. At dahil ito po ay bigay sa atin ng Diyos, dapat din po itong makita sa ating buhay. Dapat nating maunawaan na ang sinabi ni Jesus na mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran ay naghahatid po ng ideya ng paghahanay ng buhay ng isang tao patungo sa isang perpektong kalooban at pamantayang moral ng ating Panginoong Diyos. Ang isang mamamayan ng kaharian ng langit ay namumuhay ng matuwid sa mata ng kanyang lumikha. Kaya nang sinabi ni Jesus na mapalad sila yung mga taong maawain na kabilang sa kaharian ng langit. Sila yung mga taong nasa kaharian ng Diyos. Nakatanggap na tayo ng awa at habag. Kaya ano po dapat natin gawin? Dapat ipakita rin po natin ito sa paraan ng mga Diyos na pamumuhay. Amen? At ito po ang ating higit na tatandaan. Ang pagmimisyon ay hindi lamang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi ito'y pagpapakita ng isang matuwid na pamumuhay. Minsan, akala natin, okay na yung nakapangaral ka, okay na yung nakapagbahagi ka ng salita ng Diyos sa iyong kapwa. Subalit, hindi natin nababantayan ng ating mga kilos. Ang ating buhay ay iba na pala doon sa ating mga sinasabi. Taliwas na pala doon sa ating mga itinuturo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mabuti. At isang tungkulin bilang ating pagsunod sa Kanya. Subalit, kaakibat po nito ay pagpapakita natin na matuwid na pamumuhay. Tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos,
Kami, Lord, ay nagpapasalamat sa umaga nito. Na binigay mo sa aming mga puso ang burden na mabigat sa aming kalooban, Panginoon, kapag hindi kami, Lord, nakakapagbahagi ng iyong mabuting balita. Lalo na sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo. Alam mo, Lord, hirap ang aming kalooban. Lalo na kung gusto namin abutin yung mga tao. Pero dahil limitado lang ang aming kakayanan, minsan hindi po namin ito nagagawa. Minsan dahil sa pagkahiya, pagdadalawang isip, pag-aalinlangan. Minsan dahil sa kabalahan din sa aming buhay, hindi na po namin minsan nagagawa yung inuutos mo sa amin. Yung aming mga tungkulin na pagsunod sa iyo. And forgive us, Lord, kung hindi namin, Panginoon, nagagawa sa mga bagay na ito. Ganon din po, Panginoon, kung hindi man namin, Lord, na isa sa buhay kung ano ang aming mga itinuturo, kung ano ang aming mga ipinapangaral. Patawarin po kami, O Diyos. At tulungan mo kami. Samahan mo kami. Gabayan mo kami, O Diyos. Higit sa lahat, give us the passion in our heart. Naabutin, Panginoon, yung mga taong hindi pa nakakilala ng lubusan sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, upang makaramdam din kami, Lord, ng pagkaawa sa aming kapwa. Lalong higit yung aming mga kapwa, yung mga taong hindi pa nakilala sa iyo, mga taong may karamdaman, yung mga taong nagdadalamhati, yung mga taong hirap sa buhay. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas na abutin sila, Panginoon. At mailapit sila sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan. Ganon din po, Diyos, dalangin po namin sa mga tao ito. Buksan mo rin po ang kanilang mga puso. Upang sa gayon, ano man ang kanilang parinig, ito ay kanilang tatanggapin ang buong pagpapakulo. At maging welcome ang iyong mga salita sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Kaya, Panginoong Diyos, patuloy niyo po hikayatin ang bawat isa sa amin, sa bawat manggagawa, sa bawat leaders ng iglesia nito, sa bawat miyembro. Nawa ang iyong mga salita ay patuloy na maghikayat sa kanila upang maging welcome, Panginoon, ang salita mo sa maraming bagay, maraming kaparaan. Guidance prayer, visitation, at iba pang mga gawain, Panginoon, upang maabot namin, Lord, ang community o ang lugar na ito. Salamat, Lord, tunay nga po ng iyong salita ay makapangyarihan. At ito'y kumikimos, Panginoon, sa aming buhay. Sa bawat isa na naroon ito, patuloy ko nawang dagdagan pa ang awa na nararamdaman ng aming mga puso, Panginoon.
Uuwi kami mamaya sa aming kanya-kanyang tahanan. Nabukas ang aming mga mata. Bukas ang aming mga tenga. Bukas ang aming mga puso. At magkaroon kami, Panginoon, ng realization sa realidad ng buhay. At naabot ang dapat abutin. Bahagian ang dapat bahagian. Bigyan ang dapat bigyan. Abutin ang dapat abutin. Salamat po, Diyos. Sa ngalan ng Jesus. Amen.